aming Diyos ang kalakasan at kaligayahan. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng dog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Isa pong magandang umaga diyan po sa bansang Pilipinas, sa aking pong mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na kung saan nanonood, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng ating mga kapatid na kung saan po nanonood, lalo tigit sa lalawigan ng Palawan, Puerto Princesa City. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Amin pong muling hinihiling at idinadalangin, Panginoon, na inyo pong patnubayang aming pag-aaral na maging malinaw sa amin. Salamat sa inyong pag-ibig, pagdinig at pagtanggap sa aming mga dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, nandito po tayo ngayon sa ating topic. Napakaganda po ito mga kapatid. At gusto ko po ng ating topikong ito, himay-himay natin ng maayos. Di na po tayo patumpik-tumpik pa, diretso na po tayo kasi kulang pong ating oras. Ating pong topiko ngayon ay walang iba, kundi sabi po ni Obidos, saan ka pa pupunta? Dito na sa Adventists. Ang totoo, ang lalabas pa dito, impyerno ang pupuntahan mo. Ay lumabas naman din si Obidos. Sabi naman ni Obidos, nasabi ko lang yun noon dahil nabubulagan pa ako. So akin nilagyan po dito, totoo naman kaya. Ipi-play natin maya-maya ng konti ang kanyang video mga kapatid. Okay? Para maintindihan. So dahil daw nabubulagan siya noon, kung sa fallacy daw ang pag-uusapan, ang tawag po niya na chukukwe. Isa pong fallacy mga kapatid na ating pag-aralan po yan maya-maya kasi ito po ay may kahipokrituhan ito eh. At ako po'y nalulungkot kasi talagang siya ang tinamaan nito. Atin pong pansinin mamaya po yan. Sa akin pong mga kaibigang ito, si Ronald Obidos at saka si Pastor Balbiran, ano po? Magandang araw sa inyo dyan kung kayo nanonood. Bilib ako sa dalawang ito, meron silang pakiusap na wag naman daw silang tratuhin na parang hindi tao. Dalawa, wag naman daw maliitin sila. Tsaka wag daw magsalita ng mga salitang hindi naman daw mabuti para sa kanila. Ang totoo niyan, yan po ang pinaka-goal ko talaga. Okay? Yan po pinaka-goal ko. Kasi pwede ako manalo sa ating kwentuhang ito, pero pwede ko kayong mawala sa kay Kristo. Ang gusto ko, lahat tayong mga ligtas kapatid. Ang akin na pong payo sa inyo, simple lang. Kung ayaw gawin yan sa inyo, wag nyo rin gawin sa inyong kapwa. At kung totoong nagmumukhang mabait kayo, patunayan naman ninyong mababait kayo. Hindi naman yung nagbabait-baitan lang. At saka hindi ko kayo mga kapatid hinahatulan na ipapakita ko sa inyo may ng konti kung paano baliktad yung mga sinasabi nyo. Para bang gusto lang ninyong manakit, huwag kayong saktan. Pwede kayong magsalita at huwag kayong pagsalitaan. Pwede ba yon? Well, atin pong alamin mga kapatid. So, ang ginamit po ni Brother Ronald Obidos dito ay chukukwe fallacy. Ito po ay isang paraan, isa pong ad hominem na fallacy. It's a kind of argument. Kailang ito yung tao na gustong magpagamit sa Holy Spirit daw, sa kalulatian ng Panginoon. Pero kung magsalita naman, dito mismo sa pinopost niya, tingnan ninyo, ang tawag sa kapalpakan ng mga Sabadista, ito ba yung pinasukan ng Holy Spirit? Well, dito sa sinasabi kong ito, magagalit na naman sila. Gusto ko lang bang mamulat din kayo? Okay?
Gusto ko lang mamulat kayo. Ito bang ibig sabihin ng two-cookie fallacy na isang uri ng ad hominem fallacy argument? Tama naman kaya ang sinasabi ni Obidos? Alamin. Atin pong puntahan sandali mga kapatid, ito pong dalawa. Sila pong dalawa ay nagdiskasyon. So ang ginawa po, diniscuss natin yung tungkol kay Ellen White na diniscuss naman ni kapatid na Balbiran. So itong si Mr. Balbiran, diniscuss niya na si Ellen G. White daw ay isang bulaang propeta. Ang sabi ko naman, well, patunayan niya dapat. Okay? Patunayan niya na siya ay bulaang propeta kasi nga si Ellen White daw ay humula noong 1845, tapos 1849, tapos 1856. Simple lang naman ang tanong ko sa iyo, Mr. Balbiran. Saang aklat yan ni Ellen White na sinabi niya si Jesus Christ ay darating 1849, 1845, 1849, 1856. Alam niyo mga kapatid ko, kung tingnan niyo po itong kanila pong discussion, kung ituloy-tuloy lang po niyong basahin mga kapatid at panoorin yung kanilang video, natapos na lang ang isang oras o mahigit isang oras nilang programa o isang oras siguro, nilang programa, wala talaga silang naipakita. Wala talaga silang naipakita. Puro lang kwento. Puro lang kwento. Okay? Hanggang natapos, wala silang naipakitang libro kahit isa. Yung assignment ko nga sa kanilang dalawa, na yun daw ang papasid daw ang nagpalit ng Sabado to Linggo. So, sabi nila, yun daw kanilang tanong, hindi pa raw nasasagot. Sabi ko nga sa inyo, wag naman sana kayong masaktan kung i-correct naman kayo. Ang inyong mga tanong, mali-mali. Ikalawa, maliban sa mali-mali, nagbanggaan. Ikatlo, kayo lang ang gumagawa ng sariling pizza at gusto ninyo na dyan lang talaga mangyari ang pagbabago ng Sabado Sunday, 538 to 1798. At sino nga naman kayo na maglagay ng pizza na dyan lang dapat mangyari? Sinagot natin yon, kinurek natin yon. Nag-iwan naman ako ng tanong sa inyo. Pero mga kapatid, sa halip na sila sumagot, ito lang ha, pasensya lang po kayo. Nagkwentuhan lang sila, nagchismisan lang talaga sila. Ayaw nila nung salitang chismis. Okay? Alam naman niya kung ano ibig sabihin ng chismis, di po ba? Ang ibig sabihin ng chismis, walang katotohanan. Hindi sapagkat kayo yung chismoso o chismosa kayo. Pero kung ituloy-tuloy nyo yan, malamang yun ang kababagsakan ninyo. Kaya, kung magsalita kayo dapat with proof, with facts. Halimbawa, kami Sir Balbiran. Siya daw ay mayroon daw pagtuturo na professional, scholarly presentation. Siya ka makita ng professional, scholarly presentation na hindi nga sinabi kung anong aklat ang pinagkuhanan niya, anong title ng aklat, sinong author, kailan ang publication, sino nag-publish noon, anong chapter, ano ang pages, tapos yun ba ang scholarly presentation mo? Kung yan ang scholar presentation mo, bahala ka konbinsihin mo sarili mo kung yan ba ang paraan ng pag-present ng mga scholars. Alright. Ipakita ko sa inyo mga kapatid, ayoko na sana pong ipakita, pero baka sakali kung ipakita ko ito, these two people, they will come into their own senses and they would be able to change their own lives and the directions of it. So atin pong tingnan mga kapatid, sa halip na sagutin nila, ang kanilang ginagawa ay, una, pamumuna na nabalik lang din sa kanila. Ikalawa, pag ayaw nila ng salitaan sila ng masasama, sila din ang nagsalita ng masasama. Wala naman tayong masamang sinasabi. Pero para sa kanila, yung palang sabing, pag-aralan ninyo ito, ayaw nila yon. Kasi bakit? Nauna na raw silang nag-aral Sabi nga ni Obidos 24 years nga daw siya na defender ng Seventh-day Adventist. Brother Obidos, sabihan kita. Within 24 years, hindi ko naramdaman na ikay defenders ng Seventh-day Adventist. Well, in fact, ikaw lang din ang nagsabi na inuto-uto mo lang ang Seventh-day Adventist sa haba ng panahong yon. Tapos defender ang tingin mo sa sarili mo. I'm so sorry, you are not a defender. Well, in fact, kung akong tatanungin mo in a human views, bagmat ako nalulungkot kasi gusto ko lahat tayo maligtas, salamat ako na nawala ka sa Seventh-day Adventist. Kung ganyang klaseng utak mo na ikaw ay nang uuto lang sa Seventh-day Adventist. Si Mr. Balbiran, pinagmamayabang din niya na 20 years daw siyang Seventh-day Adventist, patawa-tawa pa. Kahit pa 50 years o 1,000 years kayong Adventist, hindi iyan magiging basihan na kayo totoo at tama sa inyong kinatatayuan ngayon. Kasi hindi lang kayo ang nag-offshoot, marami ang nag-offshoot. At nasa hula na yan, na maraming offshoot talaga. Sinabi yan ng Biblia.
Sinabi ni Apostol Pablo sa mga gawa, sinabi yan ni Apostol Juan, mga kapatid, sa aklat ng Juan, sinabi din po yan ni Apostol Pablo sa aklat ng una Timoteo, na marami talagang magsilabas. Kaya lang, tayo namang mga Adventistang nasa loob, dapat yung kawan ng Diyos, lalo tigit yung mga mahihina, mga bagong ipinanganak pa lamang sa pananampalataya, dapat wag nating hayaang lasunin na lang mga utak nila at mga turo't aral na walang katotohanan, kundi pawang mga kasinungalingan. Ating nga pong pinatunayan dito, mga kapatid, na ang mga turo nila'y talagang hindi totoo. Atin pong pakinggan. Tingnan po nyo ito. Ito halimbawa, sa halip sumagot sa issues ng nag-ad hominem ang dalawa. Anong ibig sabihin ng ad hominem? It's a kind of fallacy na sa halip issue ang pag-uusapan, yun nga ang kinalalabasan, kinachismisan na lang tuloy ang nangyari. Halimbawa, number 1, huwag naman kaming maliitin. Kasi nga daw nag-aral na siya, 24 years na Adventist, defender, tapos 20 years na pastor, huwag daw silang maliitin. Hindi ko naman kami na maliit. Pero ayaw nila kasi yung salitang ito, turuan ko kayo. Ayaw nilang sila turuan. Tapos ayaw din naman silang sabihan na, ito ang gawin ninyo, itong basahin nyo. Ayaw rin lang ganun. Kasi bakit? Nauna raw sila sa akin. Hindi na bali. Kung ayaw magpaturo, problemahin ko pa ba naman yan? Ito, ikalawa, di naman niya binabasa ang mga referensyang ginagamit niya. Sabi ni Obidos to, bakit ano sa tingin nyo? Inaawit ko, hindi ko binabasa? Binabasa ko naman Di ba? Hindi lang ninyo nagustuhan yung binasa ko. Pag sabihin nyo hindi ko binabasa, may tanong ako sa inyo mga kapatid ko at mga kaibigan at mga hindi Adventist, mag-message nga po kayo sa akin, ano bang ginagawa ko sa mga referensya? Binabasa? O ano bang pwede natin gawin dyan? Binabasa o hinihipo lang? Mag-message nga po kayo sa akin kung ano bang ginagawa natin dito. Hindi ba natin binabasa ang reference? Binabasa ang reference. Hindi nyo lang gusto yung binasa ko. Number 3, ang SDA nag-iimbento ng kanilang mga sariling mga common sense, sa sariling mga common sense at mga inventong mga sagot. Kita nyo, sabi nyo, ayaw nyo magsalita ng namimersonal. Pero kayo namimersonal. Kayo ay nagsalita ng sarili nyong common sense, nag-iimbento ng sagot. Huwag kayong ganyan. Tapos ito pa sinabi ni Obidos, at ibabato nila para bang official na stand ng Seventh Day Adventist, Mr. Obidos, Mr. Balbiran, ako'y nagbabasa ngayon baka sabihin naman ninyo, hindi ko binabasa. Okay? Sinulat ko at binabasa ko yung mga pinagsasabi nyo. Pinagtiyagaan ko kayong i-type yan. Kaya ayaw kong makipag-usap niyan, sa kanila ayaw kong makipag-usap sa mga layman. Kita mo? Yan ang punto niya. Ayaw daw niya makipag-usap sa mga layman, ayaw daw po niya makipagdebate sa mga layman. Ito naman, wala yung katotohanan. Bakit? Bago mo lang didebate si Brother Camacho, hindi naman yan pastor o district pastor, di ba? Kaya, Brother Obidos, pag kayo nagsasalita, yung totoo naman. Wag naman yung parang ginagawa mo ang tao na parang hindi nag-iisip. Okay? Sana naman, sabihin mo, hindi ka makikipagdebate, hindi ka makipag-usap sa layman. Totoo ba yun? Tapos sasabihin mo, wag mo naman kaming maliitin. Kayo ang nagmamaliit sa sarili nyo. Number 4, si Brother Dison ay isang layman. Hindi na siya pastor. Layman na lang siya. Huwag na tayong magmaliitan pa. So ang ibig sabihin niya, ako raw hindi na nagpapastor, isa na akong layman. Kaya pag isang layman, mababa ako sa tingin niya. Alam mo, Brother Obido, sa totoo lamang, hindi ko naman talaga susundan yung level mo, no? Hindi sapagkat tayo nagmamalaki. Ako, graduate ako ng theology. Ikaw nga, hindi ka nga siguro graduate ng college, di ba? Alam mo naman siguro yan. Kung graduate ka, correct me if I'm wrong, ipakita mo sa akin. At saka kung totoo na mag-graduate ka ng masteral at doctoral, ipakita mo. Kasi ang tingin mo sa akin maliit. Pilin pa, tinawag mo pang demonyo. Di ba? Mamaya, basahin natin, tinawag pa niya ako bago lang dito sa video niya. Nilang dalaw ni Balbiran. Bipolar. Wala pa itong 3 araw o 4 na araw. Nilang lumipas yung aking discussion tungkol doon sa kay Balbiran at saka kay Obidos. 4 days after, meron silang issue. Bago na naman sinabi nila, bipolar na naman. Paki-search nga ninyo mga kapatid kung ibig sabihin ng bipolar disorder. Pwede nyo po bang paki-check yan? Kaya na lang po mga kapatid. Kasi sasabihin naman nila na ako ay nagsasalita ng masakit. Sila nagsabi ng bipolar. Would you mind to? Sige po. Paki-message kanyo ako mga kapatid kung ano ibig sabihin ng bipolar. Okay? Paki-message nyo ako. Alright. Gusto ko lang ipakita sa Mr. Obidos, bago ka magsabi na si Pastor Dison si Dison hindi na pastor, siya isang layman.
Alam mo ba kung ano trabaho ko dito sa Amerika ngayon? Kahapon lang, anong araw ng Sabado? Lunes ngayon dito sa amin, Martes dyan sa inyo. Nagdedicate ako ng isang napakagandang course, isang napakagandang sasakyan. Ayan, ako ito nagsasalita. Okay? Ito yung mga elders at deacons. Ito nakatalikod, si Mrs. sila yung mga pinaawit ko. Nagdedicate kami. Itong puti na ito na merong kulay maroon na atip, yan ang simbahan namin dito. Okay? So yan ako nagsasalita. Yan, ako nagdedicate. Ito yung sasakyan. Yang nakita niyong nasa harap na yan, o sa likod nitong sasakyan ito, yan yung aming church. Ito yung sa loob ng simbahan. Ako ang speaker din sa araw ng Sabadong ito. Ito yung simple choir namin or yung bago naming singing group. Okay? Siguro mga 6 months pa lang itong nabuo. So, bago kayo magsalita, tiyakin naman ninyo kasi napapalin lang ninyo ang mga tao eh. Okay? Hindi ka nga nagtanong sa akin kung anong trabaho ko dito. Ha? Magtanong kayo sa akin, i-message ko kayo. Kayo talaga mga tao, kayo. Pasensya na kayo ha, hindi ko kayo pinipersonal, pero ang akin lang payo sa inyo ha, huwag kayong masyadong mayabang at masyado kayong obsessed sa inyong mga sariling kaalaman. Okay? Magpayuhan tayo. Ito, number 5, ito pa. Hindi ko gusto ang approach. Talagang hindi mo magugustuhan. Bakit? Naikukurik ka eh. Hindi ko gusto ang approach niya. Layman style. Kita mo yan? Dapat nga ikaw ngang layman eh. Bakit? Hindi mo nga tapos theology mo eh. Hindi kang anak-apak ng theology. Tapos ikaw pa ngayon mamimersonal at sasabing layman lang kasi yan siya. Ito pa sabi niya, bara-bara, tsamba-tsamba lang. Bara-bara lang basa. Bahala na kayo dyan mga kapatid. Yan yung mga banat niya. Tapos ito yung magsasabing, wag mong maliitin naman kami, wag mong maliitin kapwa mo. Sabi pa ni Balbiran, sana naman tratuhin mo kaming mga anak ng Diyos at mga yung bilang Kristiyano. Gusto ko yung tratuhin ng mabuti. Magtrato rin kayo ng maayos. Okay? Sana tiningnan mo muna ang mga video namin about Ellen G. White bago ka magsalita. Paano nyo na siguro hindi ko tiningnan? Paano nyo siguro hindi ko tiningnan? Ang totoo lang, tiningnan ko ang mga video ninyo. Sa totoo lang, nung tiningnan ko, sabi ko, kung sino man makapanood nito, malilin lang talaga. And that's reality coming from my heart. Eto sabi mo, bago ka magsalita tulad ng vision ni Ellen White, tunay bang nagmula sa Diyos, bara-bara ka kasi. O yan, paulit-ulit yung bara-bara. Ito kay Obedos. Pero sabi niya, huwag tayo magsalita ng masakitan. Number 7, kung siya ang magsasalita, ito naman yun kay Balbira naman itong salita. Kung siya ang magsalita, ang core values ay nawawala. Kita nyo, nawawala daw. Pero siya kung magsalita, talaga nga namang ad hominem, talaga hindi maganda. Hindi ko lang ipapakita ko siguro mamaya ninyo kung paano niya pinagtawanan yung 70 Adventist. Nagsalita siya doon ng salitang Pangasinan, siguro yun Ilocano. Pinagtatawanan niya ang tao. Sobrang tawa niya. Meron na ba kayo diyang meaning? Kung anong meaning niyo sa bipolar? Nga, pakita na niya sa akin kung anong meaning ng bipolar. Pupuntahan natin yan mamaya eh. Paki-search daw ninyo mga kapatid sa inyong pong mga cellphone kung anong meaning ng bipolar. Kasi sabi ni Obedos, huwag daw manakit. At sabi ni Balbiran, dapat may Holy Spirit. Sige, tingnan natin. Dapat ang gawin ni Cesar Dizon ay tratuhin niya ang tao na mayroong takot sa Panginoon. Sana ganun kayo. Okay? Sana ganun kayo din. Si Cesar Dizon ay gumagamit ng salitang marites. Ito pang sagot ni Balbiran. Meron pa naman pangalang marites. Baka mamaya masaktan yung isang tao. Pero sila kasasabi lang ng marites, tinawag din nila akong marites. Pabihira talaga. Basahin natin ha. Si Cesar Dizon ay gumamit ng salitang marites, nagmamarites. Kung totoong Kristiyano ka, iwasan mo. Yun, iwasan ko daw magsalita ng marites. Ang ibig sabi ko ng marites, huwag kayong magchismis, pero ayaw nila ito sa salitang ito. Kung may takot ka sa Diyos, dapat may paggalang ka sa kapwa mo. Kasasabi lang nito nila, ito naman sabi ni Obedos, itong si Dizon, puro lang marites ang sinasabi niya, chismis, walang mga katotohanan ng mga sinasabi. Kita nyo? Bakit hindi nyo payuhan niyang sarili nyo? Kabubukalan ng bibig ninyo at sabi, huwag magmarites. Pagkatapos, kayo na rin ang nagmamarites, salita ng marites. Ito yung tinatawag na tukukwe, hypocrisy. Hypocrisy. Isang hypocrite ang ganito. Dito,
mayroon ng meaning dito si Brother Lesarte. Arnel Galisa Lesarte. Ang meaning ng bipolar disorder is a serious mental illness. That's true. Okay, tingnan natin mga kapatid ha. Tinawag niya akong bipolar eh. Itong number 11, tingnan niyo si Johnson Amican. Ito yung may Holy Spirit ha. Sabi ni Obidos oh. Tingnan niyo to si Johnson Amican, si Richard Thompson. Mga walang espiritu ng Diyos. Mga walang kaamuan. Ha? Tayo ay sasagot ayon sa aral, hindi sa personal na buhay. Tinatrato natin siya na isang kapatid. Kita nyo? Sino kayong manghatol sa inyong kapwa? At nasisiguro nyo ba na espiritu ng Diyos ang may hawak sa inyo? Pambira kay mga tao kayo. Si Richard Thompson, walang espiritu ng Diyos. Si Johnson Amican, walang espiritu ng Diyos. Itong dalawa, si Balbiran at saka si Obidos, may mga espiritu ng Diyos. Salamat naman. Pero tiyak ko sa inyo, hindi talaga espiritu ng Diyos itong mga taong nanglalait ng ganito eh. Oh. Tinawag nila akong bipolar. Itong si Miss number 11, itong si Mr. Dison, bipolar. May pagka-bipolar. Ha, 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 tatawa pa sila. Yeah, tama itong kinuha ni Mr. Ni Brother Lesarte. Tinawag ako ni Obidos at ni Balbiran na bipolar. Alam niyo ano ibig sabihin ng bipolar? Bipolar disorder is a serious mental illness. Ibig sabihin may sira ako sa ulo. Ito ba yung pinasukan ng Holy Spirit? Ito ba yung nagsabing, igalang naman yung tao? Huwag kayong magsalita ng masasama. Huwag kayong magsalita ng nakakasakit. Kung Kristiyano kayong tunay, magsalita ng maayos. Huwag naman yung personalan. Sa tingin ninyo, mabuti itong sinasabi nyo. Ito, dandahanin ko na kayo magsalita. Baka mamaya sabihin nyo, kasi agresibo talaga siya, charismatic eh. Ayaw nyo charismatic, agresibo, mag-ayos-ayos kayong dalawa. Okay? Kasi hindi ko papayagan kayong lilituhin ninyo ang mga kapatid kong mga Seventh Day Adventist. Hindi ko talaga kayo tatantanan. Pero bibigyan ko kayo ng kunting pabor. Pagkatapos nito, iiwanan ko muna kayo. Laylo muna tayo. Kasi masyado na kayo nasasaktan eh. Ang totoo lang mga kapatid, ang mga taong nasasaktan, ganito lang ini. Pag tawagin kang magnanakaw at kung hindi ka naman magnanakaw, hindi ka dapat masaktan. Kasi una sa lahat, kilala mo sarili mo, hindi ka magnanakaw. At kung magnanakaw man halimbawa ikaw, 10 lang ito ha, baka ikokot naman yung tawagin naman kayo magnanakaw. Kung sakali naman hindi kayo magnanakaw, huwag kayong magalit kasi hindi kayo magnanakaw. Kung nagnakaw naman kayo, mas lalo kayong hindi magalit kasi totoo namang magnanakaw. Kung kayo'y gustong magsalita at pagsalitaan ng mabuti, mag-ayos-ayos din kayong dalawa. Tatawa-tawa pa kayong dalawa. Ito pa, number 11. Yan na, tinawag niya akong bipolar. Number 11. Si Dison ay sinungaling. O, kita ninyo? Di ba yan pamimersonal? Si Dison ay sinungaling. Galit, ito yung sinabi ni Obidos. Galit siya sa sinungaling. Kaya galit si Dison kay Dison. Dapat unan niyang pagalitan sarili niya. Kita niyo? Si Dison sinungaling. Ito, sinabi pa ni Obidos. Hindi ko lang naipakita eh. Pero ipapakita ko sunod. Sabi ni Obidos, marami daw naniniwala sa kanya. At isa daw sa niniwala at nabibinyagan, ika nga, sabi niya, ay kapitbahay ko pa raw. Mr. Obidos, sasabihan kita, sa aming lugar sa Sunrise, ito ha, sa Sunrise Village, Barangay San Jose, Puerto Princesa City, Palawan, Philippines. 5303 pa. Ang aming zip code dyan. Wala akong kapitbahay na Seventh Day Adventist. Kami lang ang Seventh Day Adventist sa village na yan. Sino yung kapitbahay ko naging Seventh Day Adventist at naniwala sa'yo? Pinagmalaki mo pa. Kapitbahay niya pa ito ha? Naniwala sa akin? Kung totoo kang nagsasabi na may Seventh Day Adventist kapitbahay ko, ay maniniwala ko sa iyo. Kung magsalita ka naman sana, yung totoo lang. Okay? Yung totoo lang. Okay. Sabi niya, huwag mong kaming pagsabihan. O, ayaw nilang mapagsabihan sila. Ito yung mga tao, mga matataas talaga ang pride. Hindi ko kayo natulan, pero ang mga taong magsasalita na ayaw magpaturo, mataas talaga ang pride niyan. Mataas ihi niyan. Dahil nabubulagan ka pa. O, kita mo, sabi mo, huwag mamimersonal, tapos tingin mo sa akin, bulag pa pala. Ayaw mong gawin pero ginagawa mo din. O, kita mo? Number 13. Ako naman ay nag-present ng scholarly presentation. Ito yung sinabi ni Balbiran. Meron akong binabasang mga sources. Hindi yan marites. Yan nga sinasabi ko sa iyo, Mr. Balbiran. Anong aklat? Sino ang nagsulat?
Sino rin yung nag-translate? Okay? Sino yung nagkomento? Anong chapter? Anong page? Sino ang nag-publish? Anong publication yan? Yun yung scholarly presentation. Hindi yung basa ka lang ng basa, nagkaroon ka na ng 23 slides about that portion, that topic, wala ka malang tinuro kung anong aklat yun. Tapos yun ang scholarly presentation mo. Ito. Okay. Number 4. Yang gawa ni Dison ay pagmamarunong. Isa na naman ito, na may personal na naman kayo. Yang gawa ni Dison ay pagmamarunong, nag-iimbento lamang siya. Itong kulay yellow dito, nilagay ko na dito. Maraming ad hominem ang dalawa. Actually, kung sundan ko yung kanilang ginagawa, para ako nagsusunod ng basura. Sinusundan ko lang basurang mga sinasabi. I'm so sorry. Pero yan ang aking observation. Okay? Kung sa tingin ninyo pamimersonal yan, bahala kayo. Alright. Ano bang ad hominem? Itong sinasabi kong ad hominem. Ang ad hominem, ayon po mga kapatid sa ito, ad hominem fallacy, definition. Scribebr.com. The ad hominem fallacy is a logical fallacy. Mr. Obidos, baka sasabihin mo na naman, hindi ko binabasa. Nagbabasa ako ngayon, hindi ako tumutula. Okay? Hindi ako tumutula, nagbabasa ako ngayon. Kasi sabi mo, sana basahin mo naman yung mga sources mo. Basahin ko ulit ha, nagbabasa ako ngayon. Ewan ko lang kung anong ginagawa ko ngayon kung hindi ba ito pagbabasa para sa'yo. Ito, the ad hominem fallacy is a logical fallacy, especially a fallacy of relevance. The argument raised is irrelevant to the discussion, and an ad hominem fallacy appeals to our emotions and prejudices rather than facts. Ang ibig sabihin ng ad hominem, dapat kung ano yung issue, doon sana pag-uusapan na mali. Bakit naging mali? Sapagkat sa halip ang issue or facts ang pag-uusapan, ang pinag-uusapan ngayon ay emosyon at mga prejudices tulad ng si Dison ay sinungaling, si Johnson ay unggoy, si Johnson ay mukhang unggoy, si Richard may ulo pero walang lamang utak. Yan ang mga tinatawag natin na irrelevant to the discussion. Na-indirect mo yung pinag-uusapan. Okay. Ito ha, sabi pa ni tawag nito? Ni Obidos. Si Dison daw ay bipolar. Ang meaning ng bipolar, ayon sa Signs and Symptoms Bipolar Disorders, ito Mr. Obidos at saka Malbiran. Nagbabasa ako ngayon, hindi ako tumutula, hindi ako maawit. Kaya, bipolar disorder is a serious mental illness. Kita nyo, kung kayo'y pinasukan ng Holy Spirit, tatawagin yung tao bipolar, hindi naman bago sa akin yan. Bakit? Tinawag mo ako ng demonyo, bipolar pa. Tapos sabi mo, kailangan mag-sorry sa'yo. Sana kung magsabi kang ng sorry, dapat ganun din gagawin mo. Okay? Tatawagin mo itong bipolar. Ito, si Johnson, sabi mo, walang personalan, pero kayong dalawa, nagtatawanan pa kayo. Si Obidos, tinawag niyang si Johnson niya, ikaw Johnson, isa kang human parrot, unggoy, mukhang unggoy. Hoy Johnson, walang pinag-aralan, mababang level, hindi ko ka-level. May ulo pero walang lamang utak, elementary. Mali-maling mag-English, palibasay, walang alam sa English, ha 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 ha. Yan ba yung pinasukan ng Holy Spirit? Kung ganito ang Holy Spirit na pumasok sa kanya, duda ako na hindi talaga Holy Spirit yan. Ayaw niyang magpakorek. Mali-mali ka nga eh. Bakit kung nasabing mali-mali ikaw? Yung debate ni Camacho, ang yabang mo pa na nagtatanong, alam mo ba kung ilang beses binanggit diyan sa Marcos 2 ang salitang anthropos? Sabi naman ni Camacho, hindi ko binilang. Sabi niya, ang totoo niyan 2 beses. Mali-mali ka naman eh, tapos di ka magpakorek. Ang totoo niyan, 3 beses kung versikulo ang pag-uusapan, 4 naman na beses kung word na anthropos talaga ang hahanapin. Tapos hindi ka magpakorek kasi una ka nang nag-aral niyan. Kung ikaw una nag-aral at ganyan ang pag-aaral mo, i-correct mo muna sarili mo kasi mali-mali aral mo. Okay? Mali-mali ang pag-aaral mo. Pambihira ka. Pagka ikaw ay nagsasabi sa isang tao, unggoy ka, parot ka, nagpapakita lang itong ikaw sa lugar mo, bangkaruti ka na. Anong ibig sabihin ng bangkaruti? Sa bangko pa ito, bankrupt ka nga naman. Bakit? Wala ka na panglaban. Sorry lang ha to quote. Noong naglaban si Holyfield at saka si ang tawag nito?
si Tyson. Hindi na niya kaya siguro ni Tyson, kinagat na lang niya ang tainga ni Holyfield. Disqualified siya. Kumbaga, o na-disqualified, o talo talaga siya. Pagka magsabi ka, hindi na topic. Pagka nagsalita ka, hindi na issue or kaya factual, ang tawag niyan ad hominem. Namimersonal ka na. Sa halip issue, hindi tama. Tulad ng mga taong ito, mali-mali nga yung turo mo eh. Tapos ikaw pa magsabi, nauna kami sa'yo. Ay, nako, mga tao kayo. Pasensya na lang kayo. Pero payo ko lang sa inyo, Mr. Obidos, bawas-bawasan mo yung yabang mo. Sabi mo naman, pinipersonal lang niya ako. Hindi. Payo ko lang sa iyo yan. Bawasan mo yung kayabangan mo. Nang tumama ka naman. Kasi tingin ko sa inyo, tulad ng sinabi mo, ang 10 utos, bad news. Yung igalang mong yung ama't ina, bad news yan. Saan ka makakita sa Biblia? Igalang mo ama't ina mo, bad news yan. Huwag kang mangalunya, bad news yan. Anong gusto mo? Good news? Mangalunya ka na, pumatay ka. Normal bang pinasukan ng Holy Spirit yan? Kayong dalawa, mag-isip-isip kayo. Hindi pa naman kayo magpaturo. Ayawan ko lang sa inyo. Ito pa Nagtawanan pa sila ng dalawa nito. Ito yung discussion ko. Sabi ni Ellen White, I do not claim to be a prophetess. Ito naman sabi naman ni Obidos, nag-discussion silang dalawa dito paano ka magkaroon ng gift of prophecy na hindi ka propeta? Pwede bang may gift of prophecy pero hindi propeta? Kalukuhan yan. Tawa naman si Balbiran. Ang gustong palabasin dito ni Balbiran at saka ni Obidos, kaya nga meron kang gift of prophecy kaya nga propeta ka. Meron kang 2,000 at 20,000 visions o 200,000 visions o ano ba yung sinasabi niya? Ewan ko, ito na naman payo ko sa inyo, mag-aral kayo ng mabuti. Lahat ba ng may vision, propeta na? Kasi sa kanilang, nakakita nga si Ellen White ng vision tapos hindi daw propeta. Kasi sinabi ko nga, na si Ellen White mismo nagsabi, I'm not a prophet. Ito, when I was last in Battle Creek, I said before a large congregation that did not claim to be a prophetess. Nagtawanan silang ng dalawa. Bakit? Nasa fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist na si Ellen G. White ay isang nakatanggap ng prophecy. Ito yung gift of prophecy. Sabi niya, the spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. Tawanan agad. Nagtawanan agad silang dalawa. Balik, bibig nyo yan Itawa nyo kung gusto nyo. Pero gusto ko lang kayong i-correct. As a brother naman, i-correct ko kayo para tumama naman kayo. Hindi lahat ng nagkakaroon ng vision, propeta na. Tindihan nyo? Baka sabi na, si Bison sabi niya, hindi raw propeta nagkaroon ng vision. Ipaliwanag ko sa inyo. So makinig kayong dalawa. Bakit? Hindi naman kayo nagpapaturo din. Hindi bahala kayo. Sabi ni Obidos at Balbiran, sabi mo sa Ellen White, sabi niya, kinukot niya ako. Sabi mo sa Ellen White, merong gift of prophecy, pero hindi propeta? Patanong yan paano nagkaroon ng gift of prophecy na hindi propeta? Malaking kalukuhan yan. Yan na naman ang bibig ni Obidos. Malaking kalukuhan yan. Yan na naman ba yung sinasabi mong pinasukan ng Holy Spirit? Walang ganyan. Balbiran reaksyon. Anong reaksyon ni Balbiran? He, ha, ha, ha. Tawa siya. Mala kayong tumawa kayo. Una sa lahat, di ko naman kaligtasan yan na pinag-usapan, kaligtasan yung dalawa. Tsaka hindi naman kayo pinipilit maniwala. Ang inyong pakikialam sa Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs ay akin lamang sinasagot. Ngayon, sinasagot kayo pang magagalit. Kayo na nga nakialam Di ba? Kung gusto niyo mag-offshoot, offshoot kayo. Mga offshoot naman talaga kayo Di ba? Alam naman yun, naintindihan naman yun siguro yung pangalan ng offshoot. Ano ibig sabihin ng offshoot, di ba? So, it's up to you. Magpatuloy ka dyan. So, ang tanong, lahat ba na nakatanggap ng gift of prophecy o nakatanggap ng vision, propeta na lang? Tanungin natin ang mga Bible scholars. Tanungin natin ang mga totoong may master at totoong doktor ng Biblia. Pakinggan nyo. Sandali ipi-play ko nga muna itong video ni Obidos
ito, andito yung kanyang yung patawa-tawa sa kay Ellen White Tingnan natin, ha? Meron bang daw gift of prophecy na wala daw anong tawag niya? Wala daw, hindi daw propeta. Tingnan natin. Ito na. Sandali. Meron dito nga kunting patalastas mga kapatid, ha? Pasensya na kayo. Ito. Ba't hindi siya gumagamit kasi ng libro nila? Ito po, page 255. Ito po yung official position ng Seventh-day Adventist kasi ito po yung fundamental doon nila. Sa page 255, sabi dito, the spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist Church. Yan ang title. The spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist Church. Pastor Balberan, sa title pa lang, Spirit of Prophecy, hindi pa propeta yung may Spirit of Prophecy? Sa title pa lang, Spirit of Prophecy, pag may prophecy, may propeta. Tingnan nyo, ha? Ikaw kung merong spirit of prophecy, hindi ka ba naman propeta? Yan ang tanong ni Obidos. Mukhang wala talagang alam si Obidos dito. Kasi sa kanya, pagka may gift of prophecy, pagka may vision ka, dapat propeta ka. Ulitin natin yung sinasabi niya para maging mas linaw. Sa page 255, sabi dito, the spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist Church. Yan ang title. The spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist Church. Pastor Balberan, sa title pa lang, Spirit of Prophecy, hindi ba propeta yung may Spirit of Prophecy? Yan, ha? Hindi ba propeta pagka mayroong spirit of prophecy? So yun talaga palang intindi niya. Sige, tingnan natin. Sa title, Si Mr. Balbiran naman, tingnan mo mukha ni Mr. Balbiran, parang nagdududa siguro siya kay Obidos or tuwag-tuwa siya. Tingnan natin. title pa lang, Spirit of Prophecy. Pag may prophecy, may propeta. Tama, ha? Pagka may prophecy or vision, may propeta. Totoo ba yun? Tingnan natin. Tuloy natin. Ngayon, kung sasabihin ni Brother Dison, hindi naman nag-claim na propeta si Ellen White, kaya hindi siya prophet. Therefore, hindi siya Spirit of Prophecy. Kita niya? Basta propeta ka, spirit of prophecy. Pagka mayroong spirit of prophecy o vision, propeta ka. Ito ang malaking mali. Iko-correct natin to maya-maya. Wala siya Spirit Ayaw pa naman magpa-correct tong dalawa. Sige lang. of Prophecy. Bakit sinasabi ninyo, mga mahal na Sabadista, na si Ellen White siya po ang merong katuparan ng Revelation 12:7 na Spirit of Prophecy. Okay? Alright. Ipakita ko muna sa inyo yung tawa ng dalawang ito, ha? In fact, dito sa sabi ng libro nyo, meron siyang gift of prophecy. Saan ba galing yung salitang prophecy? Sino ba nagpa-prophecy ay sa Bible? Hindi ba propeta? Di ba yung bulang propeta nga ay nagpa-prophecy, mali nga lang, katulad ni Ellen White. Okay? So, nandiyan yung malutong nilang tawa. So, ibig sabihin, sabi mo sa Ellen White, mayroong gift of prophecy pero hindi propeta. Paano magkaroon ng gift of prophecy hindi propeta? Malaking kalukuhan yan. Walang ganyan. Balbiran reaction ha. Alright! Ayaw nyo kayong turuan, ano na lang sasabihin ko sa inyo? Makinig na lang kayo. Di ko kayo tinuturuan. Ito na lang ang magturo sa inyo. Okay? Na-play ko ng video. Could it be possible to have a gift of prophecy but not in the position being a prophet? Pwede ba ito magkaroon ng gift of prophecy na hindi ka naman talaga propeta or at titulo mo propeta? Ayon po sa courtlandry.com at saka rootsandsmig.org, I should say, missionariesofprayer.org, chrisvaloton.com, and more. Makinig kayong dalawa. Could it be possible na meron kang gift of prophecy pero hindi ka propeta? Ang sagot ng mga doktor na totoo, yes! Tatawa-tawa pa kayo. Yes! It is possible to have the gift of prophecy and not be called to the office of the prophet. Tatawa-tawa pa kayo. Ulitin ko baka sabihin naman nyo, di kasi binabasa. Hindi ako dito tumutol, nagbabasa ako ngayon dito. Pakinggan mo. Yes, it is possible
to have the gift of prophecy and not be called to the office of the prophet. Intindihan nyo? Tatawa-tawa pa kayong dalawa. The gift of prophecy can work in unison with other gifts of the Spirit or stand alone to proclaim God's character to the world. The office of a prophet is very different from operating the gift of prophecy. A person can be a prophetic intercessor. Kita mo? Ang tao pwede maging prophetic intercessor and not to be called up to be a prophet. The gift of prophecy is a gift, not a reward, and cannot be earned or achieved. Naintindihan yung dalawa? So, pwede ka bang magkaroon ng gift of prophecy na hindi ka propeta? The answer is yes. Mas maniniwala ko dito sa mga totoong doktor. Naintindihan yung dalawa? Tatawa-tawa pa kayo. Ayaw pa naman ninyo magpaturo kayo. Ito pa, gift of prophecy galing sa blueletterbible.org at sa courtlandry.com. The gift of prophecy is a special ability to speak forth the message of God. Ano daw ang gift of prophecy? Hindi propeta agad. Ang kaya videos kasi, pagka may gift of prophecy, dapat propeta ka. Propeta ka kung may gift of prophecy. Hindi. At kinukot pa niya, may 200,000 na vision o kung ano ba yung pinagsasabi niya. Propeta ka dapat. Tingnan niyo ito. The gift of prophecy is a special ability to speak forth the message of God. Ikaw ang nagsasalita ng mensahe ng Diyos, but not necessarily propeta ka na kaagad. It can involve direct revelation or supernatural discernment. Pwedeng galing doon. Biblical perspective or inspiration of the Holy Spirit. Pwede ka magkaroon ng gift of prophecy, but not necessarily propeta na kaagad. At anong pwedeng magawa ng tao mayroong gift of prophecy? Makinig kayo. Ayaw naman kayo magpaturo. O, ito na lang magturo sa inyo. The gift of prophecy meant, anong ibig sabihin ng spirit of prophecy? Okay? Or gift of prophecy. To build up, align, warn, or encourage God's people. It reveals God's truth, well-intentioned opinion, or instruction. Sa inyo kasi, pagka mayroong gift of prophecy or vision, propeta na dapat agad, tatawa-tawa pa kayong dalawa. Lakas pa ng tawa ng master. Tapos ang nag-comment pa yung doktor. Maniniwala ko dito sa mga taong totoong doktor. Sampulan kita. Sa Acts chapter 10, 1 up to 3, may taong angalan si Cornelio. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nangangalang Cornelio. Mr. Obidos, again, nagbabasa ako, hindi ako tumutula dito. Centurion na pulutong tinatawag na pulutong Italiano. 2. Isang taong masipag sa kabanalan at matakotin sa Diyos. Siya at ang buong sangbayan ay naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain. Sino nakakita ng pangitain? Si Cornelio. Sino si Cornelio? Isang lalaking taga Cesarea. Si Cornelio isang senturyong pulutong ng pulutong Italiano. Naintindihan mo ba? In short, ito ay isang alin? Isa itong hintil. Nakakita ba siya ng pangitain? Yes, of course. Kung nakakita siya ng pangitain, propeta na siya. Tingnan natin, baka hindi mo natin ng Tagalog. Sa English tayo ng konti. Acts 10 verse 3. Good News Bible. It was about 3 o'clock one afternoon when he had a vision. Sino ito? Again, si Cornelio yan. American Standard Version. He saw a vision openly. Sino nakakita ng vision? Si Cornelius. Saan ang tawag mo kay Cornelius? Propeta na agad. Pambihira ka. Tatawa-tawa ka pa. Ngayon, nakore ka, masama naman loob nyo. Dapat tratuhin kayong tao. Huwag kayong personalin. Ewan ko sa inyo. Ito, sino ang mga tao hindi propeta pero nakatanggap ng visions? Ito, those who experience this phenomena as a means of God revealing information to them include. Sino? Si Eliphaz. Natandaan mo si Eliphaz, yung kaibigan ni Job? 3 sila, kasama si Zophar. Then sa Genesis naman si Jacob, pero hindi siya tinawag na propeta. Or kung tinawag man, pero nakakita siya ng pangitain din. Ito nga si Balaam mo, false prophet, nakakita ng pangitain sa Diyos, huwag mong sumpain ang aking bayan. Numbers 24. Si Micah, sa 1 King 22. Si Biriyang Samuel, isa pa siyang maliit, nakakita na siya, Samuel, Samuel, Samuel. Tumayo siya 3 bisis. Propeta na ba siya noon?
Sa iyo kasi, pagka makita ng vision, propita na, tatawa-tawa pa kayong dalawa. Kung ako sa inyo, mahihiya kayo sa sinasabi nyo. Tapos ayaw mo pa naman ninyong magpaturo kasi nauna pa kayo kaysa sa akin. Tapos si Evangelist Dison, layman lang. Hindi pastor ang trabaho niya. Magtanong-tanong muna kayo bago kayo mag-comment siguro. Di ba? Pakinggan nyo ha. All visions are prophecy. Pakinggan nyo. On the other hand, prophecy is any supernatural revelation of God regardless of form. We could say all visions are prophecy. Ano daw? All vision could be prophecy. We could say all visions are prophecy. But, ngunit natapat, pero subalit, may vision ka. It's a prophecy. But not all prophecy comes in the form of vision. In fact, most prophets do not receive visions. Tama? Ang mga propita nga, most of them did not receive visions. Instead, most prophets report receiving a word from the Lord. So, saan yan mabasa? What is the difference between visions and prophecy? Verse by verse, seminary.org, BibleAnswers.org, or what is the difference between visions and prophecy? Kayo kasi patawa-tawa lang kayo agad. Ito, pakinggan yung dalawa. Sabi ni Obidos, kailan ang change ng Sabbath to Sunday? Dapat sa loob ng 503 to 1798. Ito yung last topic natin. Mangyari ang pagbabago kung earlier than 538 AD, hindi siya ang Pope, or kung after 1798 AD, hindi siya ang Pope. So ang gusto kasi ni Obidos, dapat ang pagbabago ng Sabbath to Sunday, galing 538 to 1798, dapat daw sa loob nito. Yan sabi niya, dapat sa loob nito. Sino ka naman magmando? Sino ka naman pwede magsabi na 538, 1798? Kaya nga inisa-isa natin eh. At siya ay mag-uusig sa bayan ng Diyos. Sinabi ba kung kailan ang pitsa mag-umpisa? At babago niyang kautusan. Sinasabi ba niya kung kailan ang pitsa? Ikaw lang may sabi. Hindi Biblia. Tapos kung kayo pa naman koreksyonan, sasama loob niyo, wag niyo kaming tuturo-turuan. Nauna pa kami sa iyo. Kung kayong klaseng mga tao, mga nauna sa akin, okay lang, wala akong problema doon. Kahit pa 10,000 kayo nauna. Kung mali naman yung pagkauna ninyo, inyo na lang yan. Ito yung challenge ni Obidos. Sabi ko, mismo tanong mo, mali-mali, naguntugan. Hindi mo inaayos ang tanong mo. Bakit ko nasabi yun? Number 1, what is the name of the Pope who changed the Sabbath to Sunday between 538 to 1798? So anong tanong niya sa una? Ang tanong niya, sinong Pope ang nag-change ng Sabbath to Sunday? Pero ang number 3 niya, tinan mo, what Ecumenical Church Council declared the change of Sabbath to Sunday? Alin ba tinatanong mo? Ang Pope ang nag-change o ang Ecumenical Church Council ang nag-change? Alin dito sa dalawa mo? Kaya sabi ko sa inyo, naguntugan yung tanong mo eh. Tapos tatawa-tawa ka pa. Ayaw mo magpa-correct. Kasi masama loob mo kung i-correct. Kaya nga galit na galit ka kay Johnson, tinawag mong human parrot, unggoy si Johnson. Walang pinag-aralan, nung kinuri ka. Tuturo-turo ka ng anthropos, paggamit-gamit ka ng Greek, mali-mali naman. Huwag ka nang gagamit-gamit ng Greek. You never look like a brilliant person. Mali-mali pa. Tatanong-tanong ka kay Camacho, na ilang bisis ba ginamit ang salitang anthropos sa chapter 2 ng Marcos? Mabuti pa si Camacho. Very safe ang answer niya. Hindi ko binilang. Sabi niya sa aking research, kita mo yabang mo, sa aking research, 2 bisis. Kita mo ang research mo, mali-mali, tapos di ka pa magpaturo. Nung kinurek ka ni Johnson, na sabi mo, human parrot, may ulo pero walang utak, ayaw mong magpakorek. Anong tawag niyan? Pambira kay mga tao kayo. Ito yung iniwan kong challenge sa inyo, ninyong sinagot. Alam ba ninyo na binago ang 70 Sabat ng Diyos at pinalitan ng linggo? Ginawang ikatlong utos na tumukoy na mangilin ka sa tuwing linggo at pistang Panginoon. Alam ba ninyo? Hindi alam. Sagutin ninyo, salip kayo sumagot dyan. Nagkwentuhan lang kayong dalawa, tawa ng tawa eh. Number 2, alam ba ninyo na inangkin ng Iglesia Katolika Romana, sila ang nag-change ng Sabbath to Sunday? Hindi rin nyo to sinagot. Iba ang inyong pinag-uusapan. Hindi kayo magpaturo, huwag nyo kaming turuan. Kasi masama loob namin sa iyo kung ganyan ang iyong gagawin. Pambira kayo.
Ako turuan nyo ako, hindi ako magagalit. Yan kung tama naman turo nyo. Kasi kung di tama turo nyo, ay kukurikin ko rin kayo. Alam nga namang tatanggap ako ng mali-mali. Number 3, alam ba ninyo na mayroong hula sa Biblia na babagoy ng kautusan ng Diyos, lapastanganan nito at mayroong mga tao na kinasangkapan ng diablo. Alam nyo ba ito? Hindi. Sagutin nyo yan kung di nyo alam o hindi alam. Pambira kayo. Ngayon, ito namang tanong ko kay Balbiran, na tuturo-turo pa, anong aklat sinabi ni Ellen G. White at kung saan aklat mababasa na sinabi ni Ellen White 1845, 1849, 1856 darating si Kristo. Natapos na lang ang isang oras nilang diskusyon, wala silang sinagot. Ulitin ko kayong dalawa, magtulungan na kayo. Si Balbiran nagpatulong din dito kay Obidos eh. Kayong dalawa, magtulungan na kayo. Anong aklat, anong chapter, anong page na sinabi ni Ellen White 1845, 1849 ang Kristo ay darating? Hindi ko kayo iniinsulto ha, please lang naman. Ang intindi nyo, iniinsulto kayo. Pero kung totoo naman talaga kayong mali, sasabihin ko talagang mali kayo. Masama bang sabihin mali kayo? At talagang gusto lang yung laging sabihin, lagi kayong tama. Saan tama sa offshoot? Wala. Number 2, sino pang mga tao ang nakarinig na nakaalam o nakakaalam sa mga dates na mga ito? 1845, 1849, 1856, ang Kristo ay darating. Mr. Balbiran, huwag ka namang magalit. At huwag naman sasama-sama loob mo at ipagmalaki mong 20 years kang pastor. Kahit pa 10,000 kang nagpastor, kung mali naman yung posisyon mo ngayon, pambira kaya. Si Satanas nga, kung ilang libong taon na yan siyang nabubuhay. Alam nga naman, tama pa siya kung nauna sa inyo. Satanas na nga yan eh. Pagka nauna pala, tama na. Dapat sana. Pero ang daming mga nauna, mali-mali. Pambira kayo. Huwag kayong magalit. Sagutin lang ninyo yung tamang issue. Huwag kayong mag-ad hominem. Huwag kayong mamimersonal. Ito lang ha, dinandahan ko na kahit papaano. Hindi ko kayo kinakasa ng tamang version ko. Kasi gusto ko kayong maturuan ng maayos. Bakit sinabi ko si Mr. Balbiran? Anong chapter? Anong book? Kasi nga, yung date na nilagay mo doon, mali-mali eh. Tulad nito, there was a mutual attraction. No? Sabi mo, ang sabi kasi, si Ellen G. White daw at saka itong si Lucinda Burdick, nakita na raw sila noong 1845. Mrs. White na, James White na. Mali. Walang Mrs. White noong 1845 na nakita sila early of 1845. Bakit? 1846 nga sila ikinasal, August 30, 1846 eh. So, ibig sabihin, noong 1845, hindi pa Ellen White siya. Kaya nga sabi ko sa iyo, anong aklat yan para ma-check natin? Huwag naman kayong magmamagaling na alam na lang ninyong lahat. Pag kami nag-correct sa inyo, magpasalamat kayo. Isipin ninyo, 1845 si James White at Ellen White, nakita na Ronnie Burdick. Habang 1846 naman silang ikinasal, i-provide ninyo scholarly presentation. At itong sinabi mo, Mr. Obidos, na Tokukoy fallacy na yan. Abay, na-play ko na ba ito kanina? Play ko muna sandali uli ha. Itong sinabi ni Obidos. Pakinggan nyo ang sinabi niya. Imperno ng lahat kung lalabas sa Seventh Day Adventist. Pakinggan nyo. Muli kong pangungusap ganito. Jehovah, Katoliko, Protestante, Baptist, Pentecostal, anumang relihiyon yan, mas maswerte pa rin sila hanggang sa mga oras na ito kumpara sa ating mga Seventh-day Adventists. Naintindihan niyo yung sinabi ko? Yung mga Baptist, Protestant, Catholic, Saksi ni Jehovah, dating Iglesia ni Cristo, sa mga oras dito, mas maswerte sila kaysa sa ating mga Adventists. Nalungkot yung mga mukha niyo kasi kala niyo maganda yung... Pasensya na kayo, pero parang politiko, ano? Sige. Pero gusto kong maunawaan niyo kung ba't ko sinabi yun. Maswerte yung mga nasa ibang relihiyon ngayong oras dito. Kasi po, kapag sila po ay umalis sa kanilang kilalalagang iglesia, mayroon pa silang mapupuntang tunay. Ano daw? Baptist, Pentecostal, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah. Kung umalis daw sila, may mapupuntahan pa sila sa Seventh Day Adventist. Ay, kumusta naman ang Seventh Day Adventist daw? Itong ating iglesia. Amen? Pero, kung
kung kayo ay lalabas pa sa iglesyang ito, Anong sabi niya? Kung ako, kung tayo, kung kayo ay lalabas pa sa Seventh-day Adventist na ito, na siyang totoo, itong sabi ni Obidos, saan kayo pupunta? Kaya malas kayo. Malas ang Adventist. Kasi malas ang Adventist kasi wala na rang mapupuntahan. Kung lalabas. Ay kung lalabas, may mapupuntahan naman daw. Pero ito, nandito na tayo sa tunay, lalabas ka ba? Saan pupunta? Wala na. Siguro meron pa, impyerno nga lang. ano daw ang pupuntahan daw? Impyerno nga lang. Kaya mga kapatid, hindi naman galing sa ating bibigyan. Galing yan sa kanya. Sinabi lang daw niya yan noon kasi nabubulagan pa siya. Ang tawag daw niyan, Tokokoy fallacy. Ano yung Tokokoy fallacy niya? Nasa bandang ibaba, sinabi pa niya, ang tawag sa kapalpakan ng mga sabadista. Ito yun, no? Ito yung definition niya. Pakinggan niyo ang definition niya, ha? Lakihan natin. Claiming that someone's argument must be false. Ano daw ang argument? False. Because it's not consistent with their past actions or words. Ibig sabihin yung past actions daw niya, hindi daw kasi nga consistent, kaya ito daw yung definition niya ng Tokokoy. Pakinggan niyo mga kapatid. Bakit tinawag itong not consistent or inconsistent? Pakinggan niyo. Ang Tokokoy fallacy, this is a Latin word. Actually, ang kwento niyan ganito. May isang hari na hindi nagustuhan, pero mismo yung kanyang anak na ang siyang nag-betray sa kanya. So ito'y nagawa sa fallacy na tinatawag Tokokoy fallacy na ito po mga kapatid ay hindi nga naman tama. Bakit nasabi itong di tama? Pakinggan nyo ha. Richard Nordquist, updated October 31, 2019. So ito po ay magaling na mama. Ano po ba ang Tokokoy fallacy? Ang Tokokoy fallacy po, pakinggan nyo. It is clear that the Tokokoy response to an accusation can never refute the accusation consider the following. Halimbawa, sampulan ko kayo. You cheated on your income tax. Don't you realize that's wrong? So, ibig sabihin, may isang tao na nagsasabi, yung hindi ka magpa-file o kaya mag-cheat ka sa iyong income tax, mali yan. Sumagot naman yung sinabihan niya. Si Walter sumagot, hey, wait a minute. You cheated on your income tax last year. Or have you forgotten about that? Itong nangungurek, isa rin pala itong cheater. Ang ibig sabihin ng Tokokoy fallacy, kung bakit siya inconsistent, nagsasabi ang isang tao, huwag kang manigarilyo, pero naninigarilyo din pala siya. Huwag kang uminom ng alak, pero umiinom din pala siya ng alak. Ang tawag niyan, inconsistency. Ito'y isang hypocrisy. Kaya yung sinasabi ni Obidos sa ngayon, na sinasabi niya noon, hindi consistent sa totoong pagkatao niya. Bakit? Mismo ang sinabi niya, binaliktad niya. Kaya nga tinawag itong inconsistency. Sampulan ko pa kayo. Example number 3. Sabi ng mother, you should stop smoking. It's harmful to your health. Sagot naman ng daughter, why should I listen to you? You started smoking when you were 16. Kaya sabi niya, huwag kayong magsalita ng masasama sa iyong kapwa. Dapat gamitin tayo ng Holy Spirit. Pero ikaw na rin ang nagsabi, walang laman yung utak ni Johnson. Walang Holy Spirit yan sila. Parot yan si Johnson. Unggoy. Hindi ba bumabalik lang din sa iyo? Kaya nga ang tawag nito, Tokokoy fallacy. In short, it's a kind of ad hominem na dapat doon lang sana sa isyong pinag-usapan o dapat factual, hindi ka doon nag-stick. Bagkos, nagsalita ka ng ad hominem which is against to the proper logic. So, ang iyo, illogical, wala sa tamang lohika. Ibig sabihin lang, you need to be a professor of what you have said. Hindi yung do what I say and don't follow what I do. Ito pa, oh. Bakit ito sinabing ganito? The daughter commits Tokokoy fallacy. Why? She dismisses her mother's argument because she believes her mother speaks in hypocritical manner. Sabi ng daughter, ikaw nga, naninigarilyo ka rin eh. Pero ang totoo niyan, ang sinabi ng mother, tama yun. Huwag kayong manigarilyo. Huwag kayong uminom ng alak. Huwag kayong magbarkada, nakakasama. Tama yun. Kailang kabaliktaran. Kung ano yung sinasabi niya, yun din ang gawa niya. Para ba yung alimango, sabi ng nanay, ikaw ang anak ka,
Kung maglakad ka nga at kung tumakbo ka, ayusin mo, tagilid kang tumakbo. Bantayin mong bahay, alis ako, tumakbo ng nanay, tagilid din. Sabi naman ng anak, bakit nanay, sabi mo, huwag kang tumakbo, tagilid. Kitagilid nga din kung tumakbo eh. Sabi niya, hayaan mo na ako, matanda na. Anong klaseng tao yan? Kaya hindi tama yan. Kaya nga, ang tawag niyan, inconsistent. Yung sinasabi niyong dalawa, inconsistent eh. Sabi niyo, si Dison nagsasabing marites, wag naman ganyan, masama yan. Maya-maya, kayo na rin nagsasabi ng marites. Ang ibig sabihin ng marites, walang katotohanan ang inyong sinasabi. O kung baga, wag na lang gamitin natin salitang marites kasi may pangalan daw marites. Oo naman, tama din. Ibig sabihin lang, magsabi ka ng totoo, huwag yung kwento-kwento lang. Yan ang ibig sabihin. Huwag yung chismis lang. Dapat may prueba. Factual. Scientific. Do what I say and don't follow what I do. Yun nga, sabi nga, mother, huwag kayong, my mother told me that I should quit smoking because it's bad for my health. My mother is a lifelong smoker. Kaya nga, yung sabi mo, huwag tayong mangdaya. Pero ikaw naman, di ba, mismo Obidos ang nagsabi, matagal ko nang inuto-uto ang mga Seventh-day Adventist. Pati ako, inuto mo. Tama naman, di ba? Sinabi mo yun. Kaya mga kapatid, in conclusion po, itong aking tanong sa inyo, sagutin nyo yan, huwag niyong tagu-taguan at puro lang kay kwento-kwento. Yung tukokoy mo, ikaw ang tinamaan yan. Tsaka Mr. Balbiran, yung pitsang yan, 1845, 1849, 1856, saan ito sa aklat ni Ellen White. Kaya yung tukokoy fallacy na yan at iba pa, sinagot natin mga kapatid. Sana po naging malinaw sa inyo. Malinaw po ba sa inyo mga kapatid ang pagsagot natin? Sana po ay naging malinaw at nakatulong. Ito lang masabi ko sa inyong dalawa. Sana naman, huwag kayong magalit kung kayo turuan. Huwag din kayong magalit kung kayo i-correct sa inyong mga mali. Kasi hindi kayo Diyos na hindi nagkakamali. Kayo nga mismo galing sa bibig nyo eh. Ayaw nyo ng marites pero kayo din ang bumanggit ng marites. Ayaw nyong insultuin kayo rin nanginginsulto. Pati tayo sa Mr. Balbiran, di ba ikaw nagsabi, yung propeta ninyong bulaan, palpakis? Yan ba yung pinasukan ng Holy Spirit? Okay. Bibigyan ko kayo ng relax muna. Okay? Hindi ko muna kayo didiscusin. Ito sa totoo lang ibinigay sa akin ng video ito. So, sasagutin ko. Bakit hindi? Ayaw ko nga sumunod sa video nyo eh. Wala naman kasing makukuhang katinuan eh. Na ano lang ako, nainganyo lang akong sumagot kasi pinadala sa atin ng isa nating kapatid. O isa namin kapatid, di naman namin kay kapatid. So sana naman, I hope and I'm praying that time will come, you will come back to your own senses. At magiging maayos. Ito, bago lang nga ninyong sinagot eh. Tinawag na niyo agad 7 minutes palpak. Okay, yung patawa-tawa nyo na si Ellen White nakatanggap ng vision tapos hindi propeta, sabay kayong tawa. Sa inyo kasi, pagka makatanggap ng vision o magkaroon ng vision, propeta na agad. I-correct nyo yung inyong sarili. Ayoko na kayong i-correct. I-correct na lang yung sarili nyo. Sana naman ay natutunan din nyo ito. Hindi tayo nakikipag-away, but we are telling the truth. I hope naintindihan nyo ito. Alright, mahal kong mapatid, mga kaibigan, kayo po ay mag-message sa akin kung naging pakipakinabang ating pag-aaral at ang Diyos po nawa ng langit ang magpala ko sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Ama sa inyong mayamang pag-ibig, kabutihan at kagandahang loob. Pagpatawad nawa kung saan kami nagkulat ng kasala at kung naghihigit man sa nararapat ang aming sabihin, kayo nawa Panginoon na magpatawad. Gusto na po sana namin Panginoon na itong dalawa namin, si Brother Balbiran, Brother Obidos, ay magiging totoong mga ngaral at ang mga taong ito ay magbago at huwag lang masinsay ang buhay ng mga tao tungo sa kapahamakan. Dalangin namin sa inyo Panginoon, tulungan po ninyo sa pagpapatuloy ang ministeryo ng GCAM Ministry. Salamat sa inyong pagdinig at pagtanggap sa aming mga dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, mahal kong mapatid at mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pag-subaybay sa ating programa. Marami pong salamat at ang Diyos po ng langit ang siya pong magpala sa ating lahat. Maraming salamat and bye-bye. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.